Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Pero parang hindi maganda ang araw-araw po natin eh. Dahil araw-araw po tayong nakakapakinig ng mga panibagong impormasyon na nakakagalit. Siyempre ito po ay tungkol sa flood control project anomalies. At alam niyo po ba, hindi na po ang kasalukuyang administrasyon ang pinag-uusapan ngayon dito sa latest investigation na isinagawa po ng ICI sa pangunguna po, syempre, ng investigador at advisor na si Mayor Benji Magalong, kasama po diyan ito pong si Secretary Vince Dizon at supervised din po nitong si Mayor Isko Moreno. Ang tinutukoy po ngayon dito mga tol ay hindi po proyekto ng 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ayon po kay Secretary Dizon, nakakagalit po ito sapagkat kulang-kulang 1 bilyong piso daw po ang ginastos dito. Ito po ay pinondohan noong 2017. Past administration na po ito mga tol. Sinimulang gawin 2018. Natapos ang paggawa 2020 at agad pong binayaran ng buo. Pero simula daw po nung nagawa ito noong 2020, hindi daw po ito gumana. Not a single one. Ayon po kay Mayor Isko Moreno, dati-rati ang lugar na yung tinutukoy nila ay pag nag-o-overflow lamang ang ilog saka sila binabaha. Pero nung ginawan po ng flood control project na ito, pumping station, naging flood uncontrolled daw po. Mamaya mapapakinggan po ninyo ang ambush interview na yan sa kanila, courtesy of Batang Maynila, tama ba? Media. Yan, Batang Maynila Media. Pero bago tayo magpatuloy, syempre, huwag nyo kalilimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ano ba ang update muna dito po sa area ng Bulacan? No? Kasi ito, Manila itong pag-uusapan natin. Ibig sabihin, new set of people po ito. Iba ang district engineer dyan. Pero possibly, hindi, iba na rin po ang proponent dito dahil 2017 ito pinag-uusapan eh. Mamaya dito sa Bulacan, ito na po ang update. I do not know kung kayo po'y matutuwa dito, pero baka kinakailangan talaga, baka ito po ang nakikita ng ating gobyerno, partikular ng Department of Justice, para po ma-prosecute yung mga talagang pinaka-mastermind po dito, ang mga proponent. Sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, at ang mag-asawang Diskaya, Curly at Cesara, ay inilagay na po sa Protected Witness Program ng Department of Justice. Ibig sabihin, sa pagbabantay po sa kanila, tayo na po ang magbabayad. Okay lang yun, wag po tayong magalit. Ang mahalaga kasi talaga rito mga tol, matukoy natin kung sino po yung pinaka-ugat eh. Ayon po dito sa balita ng News 5, protected witness, quote-unquote, itinuturing na ng Department of Justice na protected witnesses ang dating Department of Public Works and Highways officials na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, at maging ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. By the way, congratulations kay Secretary Boying Remulla. Mukhang iiyak na naman ang mga DDS nito kasi nabigyan na po siya ng clearance para po sa kanyang bid para sa pwesto ng ombudsman. Ibig sabihin, malamang sa malamang, makakasama na po siya sa shortlist na pagpipilian po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And we are praying na sana siya po yung mapili ni Pangulo. Tuloy ko po ang binabasa po nating balita. Para umano ito sa kanilang proteksyon habang nagbabahagi ng dokumento at ebidensya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Pero nilinaw ng kalihim na hindi ito nangangahulugang state witness na sila. Yung state witness status, we are very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person a state witness because you are freeing them completely from criminal liability. Maliwanag naman, ano? Magkaiba naman kasi talaga yon, ang protected witness at saka state witness. Sa madaling pangunawa, ikaw ay pinoprotektahan dahil ikaw ay testigo. Anytime, baka pwede kang ipapatay, may mangyari sa'yo, lalong-lalo na mabibigat po ang mga nasa likod ng krimen po na ito. Large scale talaga ito mga tol. Luzon, Visayas at Mindanao, nasa tip of the iceberg pa lang tayo dito sa Bulacan. Samantala, yung criminal liability, pag protected witness ka pa lamang, hindi naman ibig sabihin nun hindi ka na ipoprosecute. Ang pinagkaiba kasi, syempre, pagka state witness ka, ito ay
immunity, meron ka ng some sort or complete immunity from suit. Ibig sabihin, kung kinasuhan sila ng plunder, malversation of funds, hindi ka nakakasuhan. Sa case ni na Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at Diskaya spouses, hindi pa ganun ang sitwasyon. Protection pa lamang ang binigay po sa kanila ng ating Department of Justice. At ngayon, punta po tayo dito sa ambush interview sa City of Manila sa mga personalidad na sina Secretary Dizon, Mayor Benji Magalong at saka si Mayor Isko Moreno. At ito na yung sinasabi po natin na hindi po ito exclusive sa Marcos administration lamang. 10-year po ang time frame ng executive order na nag-create sa ICI. Meaning, simula po 2015 hanggang sa ngayon, iimbestigahan po ang lahat ng mga flood control projects at infrastructures under the DPWH. Ngayon, pakinggan po ninyo ito at nakakagalit po ito. Pero hindi halatang galit si Secretary Dizon, relax magsalita. Pakinggan po natin. May makita ganito, kung ano yung nararamdaman ng mga kababayan natin every time na umuulan dito. Ito, 2017 pa ito pinondohan. 2017, 774 million. Halos 1 billion. 2018, sinimulan yung proyekto. Natapos ng 2020, nagbayad ng 2020 in full. Fully paid ito. Pero since 2020 hanggang ngayon, never gumana ito. Grabe. Sino ba namang hindi magagalit? Grabe no mga tol. Taxpayers money na naman, pinagkakitaan na naman tayo. Pero mas masakit yan sa taga Manila, lalong-lalo na sa lugar na ito. Lalo pag sinabi na ni Mayor Isko, yung sitwasyon noon at sitwasyon ngayon. Halos 1 billion. Ngayon, may nakita tayong karatula doon, meron na namang idadagdag na 94 million, 100 million na naman niya. Ako hindi ako naniniwala. Natapos siyang 100 million na yan, gagamit ko. So, talagang no? And very similar ito dun sa nakita namin ni Sir Benji tapon, Mayor Benji sa Pampanga. Yun din, 2018, nagsimula. Pinondohan, ilang phases, siguro mga 6 na phases, pero isang taon lang, sira. 2018 yun. Past administration. Ito, 2017. Past administration din. Since 2017, it's already 8 years today. At ang pinakamasama doon, and I'll allow Yorme to explain, imbes na makatulong ito, nakasama pa. Kasi nung wala ito, mababa lang ang tubig dito. Nung ginagay nila to, at obviously hindi gumagana since matapos to, since mapondohan nung 2017, 2018, gumarabi yung baha dito. Kanina pinapagalitan nyo yung dito. Parang ano po ba yung issue with continuously trying to upgrade something na posibleng hindi na pag na maayos? Yun ba yung nakikita kasi namin ni Sir Benji, and he can tell you more. Mukhang nagiging pattern to. Ito yung diskarte mga tol. In short, modus operandi na po ito ng mga nandiyan po sa DPWH, mga kasabwat na kontratista at mga balasubas na politiko. Pattern na. Popondohan ngayon, hindi naman gagana, popondohan ulit. Popondohan. Puro na lamang pagkakakitaan. Mga balasubas talaga itong mga nasa likod po ng mga proyekto na ito. Sa mga nakikita nating project na merong pinondohan, binayaran, either substandard o minsan ghost pa. Tapos mapapansin mo, pinopondohan pa rin ng pinopondohan year in. Kamukha ito, may pondo na naman. Aalimin ngayon ng ICI, sana naman ang galing itong pondong. Palagay niyo po, Secretary, what's at the bottom of this track pattern? Bakit ito nangyayari? Wala pang why did it take all this time bago na-discover mo yung ganyan pattern? Tinanong ko nga, meron na bang DPWH secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunuan daw. Pero ang naging solusyon nga nila Secretary Bunuan daw is gumastos na naman ng 100 milyon. Anak ng teteng na yun. Gagastusan mo yung proyekto na hindi naman napagana ever since. Kaya hindi mo rin mawari talaga rito kay Secretary Bunuan kung nagmamaang-maangan na lamang o talagang may alam eh. Kahapon sa hearing sa Senado, nung kumakanta na si Henry Alcantara, hindi mo mawari yung mukha kung matatawa, maiinis, namumutla o ano eh. Pero the least, na kasalanan nitong si former Secretary Bunuan ay yung pagiging incompetent niya, if not negligent. Pero
baka mas malala pa doon, no? Kasi kung alam niya ang mga yan at nakikipagsabuatan siya, dapat makasama siya sa mga kakasuhan. Malalaman po natin yung kinalaunan. Kasi sa ngayon, hindi pa po siya nababanggit eh. Hindi nga siya binanggit kahapon ni Henry Alcantara. Si Roberto sino yun? Nakalimutan ko bigla yung Bernardo. Si Roberto Bernardo pa lamang yung pinakamataas na opisyales ng DPWH ang nabanggit when it comes diyan po sa Bulacan Flood Control Project Anomalies. Hindi nabanggit ang dating Secretary Mark Villar at ngayon pinalitan po nitong si Vince Dizon na si Manuel Bunoan. Pero who knows, di ba? Kasi alam niyo mga tol, kahit anong gawin nilang pagtatago sa mga krimen na ginawa po nila na ito, lalabas at lalabas ang katotohanan dyan kung magkakaroon ng seryoso at matapat na investigasyon. Natingin ko ganun ang yung ginagawa ngayon ng ating gobyerno. Ganito kaseryoso ang ating Pangulo dito. And some sources said na galit daw talaga si Pangulong Bongbong Marcos dito. Hindi lang natin nababanaag sa kanya kasi malakas ang kontrol ni PBBM eh. Yung kanyang anong tawag ditong katangian sa pagkontrol ng emosyon. Kumbaga mapagtimpi. Kahit galit na, hindi mo pa makita sa kanya na nagagalit na siya. So, ang problema lang dito, yung gasto na sasabihin. Walang magasakit eh. Yun ang problema. Walang magasakit, gagawa ng proyekto, baliwala na hindi gumagana o substandard o minsan ghost yung proyekto. Kahit na magsasuffer yung community, sabi ko nga si Yorme, nanalo na, nawala, bumalik, sira pa rin to. I mean, kung may magasakit yung ahensya o yung mga tao, alam naman nilang nabayaran na to ng halos 1 bilyon, paganahin naman nila. Ang problema, kaya na naman, magagagay na naman. Pero tinanong ko kanina, sigurado ka ba na pag natapos tong 100 million na to halos, ayos na to? Nung una sinabi, yes sir. Pero nung bandang huli, hindi daw. O sabi ko, ano solusyon? Sir, kailangan pa ng dagdag na 200 million. Napakamot na talaga ako. Sabi ko, wala nang katapusan na. So ang gagawin namin dito, gas na ganito, magpapa third party assessment kami dito. No, papaagan ko na talaga ano ba talaga ang kailangan gawin para maayos na to once and for all. And magkano ang kailangan. Ano pa kami daw nasa gitna ng Manila? Ganito kong Nakakagalit talaga. Yun din naman ang nakita ng ICI ni Sir Benji sa Quezon City. So yun ang gagawin natin dito. Papahinto ko muna yan. Bali so far, Quezon City saka Manila napuntahan na ng ICI. Kailan kaya rito sa amin sa Pasig meron din kaya rito? Pero malamang meron din ano. Kasi naituturo din yung kongresista namin dito eh. Ngunit sa mga taga-Pasig, maganda ang kredibilidad nitong si Congressman Romulo. Pero wag na natin munang tingnan yon. Ang mahalaga, pantay, patas na investigasyon. Dahil kung may kasalanan siya, dapat magbayad din siya. Yan. Tapos, papa-assess ko muna to kasi baka nagtatapo na naman tayo ng 100 milyon dito. Parang ginagawa ngayon. It's an engineering solution that they want to raise the level of the inlet, yung humihigop ng tubig. So, hindi ko alam, hindi ako engineer. So, but to be honest, I don't trust them. I don't trust people who said that is the solution. Simply because it's inside DPWH. Yan ang epekto na. Dahil sa kabalustagan ng pinagagagawa ng mga balasubas na ito sa DPWH, wala nang tiwala, even ang pinuno ninyo ngayon. Normal lang naman yun. Paano ka ba naman magtitiwala sa mga tao na ito na naging modus operandi na nila? Pagkakitaan, yung mga proyekto. Nakakagulat yung mga revelasyon ni Bryce Hernandez kahapon, mga tol. Hindi lang sa flood control project bumabanat. Sa lahat ng infrastructure project, ang pinakatiba-tiba sila, flood control kasi kayang i-lower to 30%. Yung halimbawa 100 million, ang gastos lang doon sa proyekto 30 million. The rest ay pinagkakakitaan na nila, pinaghahati-hatian na nila. Sa ibang infrastructures, the most is 50%. Nakita niyo yung kawalang hiyaan ng mga tao na ito sa DPWH. Of course, sir, gaya po. Hindi gumagana, nabayaran sila ng buo. Ano daw? Sino ko ito? Hindi yung luma. B2. So, finishing yung something nag-start sa past. Before I think this has started way, I don't know when. But clearly, this is proof. Yung kahapon, 2018 yun. Ito, 2017. So, I mean, kaya tama din yung EO ng Pangulo na 10 years. Tama lang yun. Yung trabaho ni Sir Benji, 10 years. And all infra, not just... Kasagitan mo na si Yorme.
Kasi naging Anong sa hindi na sa pintanong sa kanya eh. Kung bakit mismo hindi nagpapaliwala, okay naman daw to, medyo Ano sira ng konti? Hindi nga gumana. Hindi nga gumagana to since natapos. Hindi ko alam. This is the greatest scandal of District 2, Manila. Wow. Hindi ba tayo nahihiya sa mga taga-Sunog Apo? Sinong kongresista sa District 2 ng Manila? Babanggitin niya rito eh. Ang kasalukuyan daw yung nilait nitong si Sara Duterte, si Congressman Valeriano. Pero nung 2017, hindi yata siya yun. Ulitin natin, you go around, you ask the people around. Nung wala tong pumping station na to, manageable lang tubig dito. Kasi katabi namin ang ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim ng baha. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. Ang Sunog Apo. Ito yung unang-una. Ewan ko, you were there, all of you, during the height of ito yung unang nakita na. So, I think this is never gonna ordinate. I'm gonna tell you straight. Huwag na kayo lumayo. O, tingnan ninyo. Walang kuryente. Walang kuryente. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi yan bibigyan ng Meralco na pa-power up. So, napapansin yan nila Mayor Magalong, na pinupuntahan nila sa ibang lugar, ni Secretary Vince. So, hindi lang yan nangyayari sa probinsya, pati dito sa Metro Manila. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. Itong District 2 ng Manila. Ngayon, dalawa yan. Noong una, Lopez. After ng Lopez, Roland Valeriano na hanggang ngayon. So, the remainders of the 8 years from election, 19. 19. 3 years. The 22, 25, 3 years. 6 years. 6 years. Ngayon, 25, 28. Ayun. Yung kasalukuyang congressman dito. I mean, I'm not saying is at fault. Tingnan natin, sino ang kongresista ng District 2? Tanong natin kay ChatGPT. Sino ang kongresista ng District 2 noong 2017? District 2 Manila noong 2017. Tanong natin para may idea tayo. Kasi pinondohan 2017 eh. Posibleng hindi alam yun ng kongresista mga tol. Bumabagal itong si ChatGPT ko no? Mabagal na siya. Tuloy muna tayo sa pakikinig dito. But as far as the pattern is concerned, with regard to congressional insertion, Eto na, tama, si Mayor Isko Moreno. Ang kongresista ng Manila, 2nd District noong 2017 ay si Congressman Carlo B. Lopez. Di natin alam kung may kasalanan siya rito, pero I hope magpaliwanag din siya rito. Kasi hindi porket tayo'y hindi taga Manila, hindi na natin deserve ang paliwanag dito. Nagbabayad tayo ng tax. Lahat ng mga Pilipino nagbabayad ng tax. Pagka ang ginagamit na pondo sa mga proyekto ay galing sa national government, lahat ng Pilipino may say dapat yan. Sana mag-explain sila dyan. O kaya naman, ipatawag ng ICI. Bakit nagaganyan? Di ba? discretion and lobbying or pooling resources from the respective district out of the NEP, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Maliwanag naman na yun. I mean, but Tama, mayor si Isko Moreno noong time na yon, 2016 ano. Pero malinaw kasi dito mga tol na walang alam ang local government unit eh. Walang kasalanan dito ang LGU. Yun nga eh. Hindi makakuha ng kuryente kasi walang permit. Kaya nga hindi po ito nag-operate, 'di ba? Paliwanag ng Secretary Dizon kanina. Hindi makakapag-operate kasi walang kuryenteng maipoproduce dahil hindi nila kayang makakuha ng koneksyon sa Meralco dahil wala silang permit. Kaya walang kasalanan ang LGU dito. Ang may kasalanan dito, proponent. Bakit hinayaan nila na ganun kalaki yung pondo, hindi nila minonitor, at syempre, kung ganun ang sitwasyon, yung mga taong DPWH dito. Saka kung meron man, yung pribadong kontratista. Magkakaalaman yan mga tol, wag lang tayong maiinip dito. Matagal na laban ito. Matagal nating susubaybayan ito dahil sa araw-araw na pagkilos ng ICI dito, iba-ibang lugar, iba-ibang kontrobersiyan naman ang matutuklasan po natin. this time, wala naman nang makakatanggi. But setting aside that, yun yung point ni Secretary na baka naman kung po pwede, once and for all, magkonsulta kayo sa third party, patakbuhin nyo to, at kung po pwede, huwag na kayo mag-phase 1, phase 2. Ang dami ng phase, ang kakapala ng mga mukha ng mga kumita rito.
let's address the problem because the people of Sunog Apo is paying the price. Tomorrow, we're gonna suffer again because there is a possible typhoon. And the day after that, maybe a week after that, there is another one. So, sa akin, ako, pinakikisuyo kila Sec Malakas daw ang bagyo na paparating muli eh. Vince at sa DPWH family na kung po pwede, sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano kakailanganin, kaysa ataduhin nyo ng ataduhin, 94 ng 94, wala namang mangyayari. So once and for all, umaapila naman kami bilang lokal na pamala sa national government. Kaya yung permit, ito lang ba or marami din? Lahat. Kaya nga pinaghahabol ko lahat eh. Kita mo, nagbayad nga sila ng buwis. Ang dami. Minsan nga, di ba, nakachamba pa ako Sabado ng hapon. Nag-iikot ako. Pero mo naglilinis ng truck nila sa ibabaw ng tulay only to find out, may flood control project pala doon sa ilalim ng tulay. Alam mo, anyway, moving forward, way forward. I always wanted to, after this incident, way forward tayo. Sundin natin yung panawagan ni Pangulo na itong mga national government agency project, kailangan humingi ng kaukulang, kooperasyon at permiso sa lokal. Yun kasi ang problema dito mga tol eh. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, inalis ng nakaraang administrasyon yung koordinasyon eh. Kumbaga pagka national project, banat na. Hindi na kinakailangan doon pa sa LGU. Hindi na kinakailangan makipag-coordinate pa. Ngayon, pinapahanap ng Secretary Dizon sa kanyang opisina kung yun po ba ay merong legal na basihan, kung merong department order na ganun ang naging polisiya. Aantabayanan din natin yan sa mga susunod na impormasyon na ibabahagi po ng ICI. Sa ganon, hindi naman namin tuturo ang daliri namin sa nakaraan. Nakakapagod na magturo eh. Ay, yung tao, pagod na rin eh. Kaya kanina, nakita niyo yung attitude ko, tinatanong ko yung Actually, Mayor Isko, hindi kami nagtuturo eh. Naghahanap kami ng magiging accountable dito. Kung naituturo yung mga posibleng tao, yun ang paniniwala na meron silang pananagutan, di ba? Kasi paano ka makakapagpanagot ng tao kung hindi mo ituturo? Di ba mga tol, common sense naman yun. Hindi mo pwedeng masolusyonan ng problema na ito nang walang ituturong tao eh. At yung ituturo na yun ang iimbestigahan. Hindi naman pwedeng bigla na lang susulpot ang tao. Magkano? Kasi nandito na si Sekretaryo eh. Pero sabi ni Sekretaryo, kung magkano, tatapo. Pero marahil, ang sinasabi dito ni Isko Moreno, wag na tayo magturuan. Baka ganun ang gusto niyang palabasin dito eh. Wag na magsisihan. Sige, ganun na po, Mayor Isko Moreno. Wala nang sisihan, pero dapat may managot. Hindi pwedeng walang sisihan tapos walang mananagot. Ano yon? Kalimutan na lamang? Masakit naman po yata yun sa atin na yung pera po natin, yung mga tax na binabayad po natin, mapupunta lang sa mga bulsa ng mga tiwaling opisyal na ito ng gobyerno nang hindi man lang sila napapanagot. May nagsisimula na at sana dyan sa city ninyo, mapanagot din. Kasi itong nasa Batangas, unti-unti na silang nabubulgar eh. Ito, ang medyo disadvantage lang sa atin ngayon mga tol, ang Infracom sa House of Representatives, nag-press conference na kanina yung chairman nito na si Congressman Ridon. Ayon na rin ito sa kautusan ng bagong speaker na si Faustino D. III. Pinatigil na. Wala na tayong aantabayanan na Infracom hearing. Kasi ang katwiran, wala naman daw naniniwala na sa hearing nila. Kaya ititigil na at ite-turn over na lang lahat ng nakalap na impormasyon sa ICI. Kaya disadvantage yun para sa atin, public, kasi hindi natin malalaman live yung mga impormasyon. Kasi hindi lahat ng impormasyon sasabihin sa atin ng ICI. I-hold nila yan for possible prosecution sa mga sangkot dito. Hindi pwedeng ilahad nila yon dahil matetelegraph yung kilos nila. Baka ma-acquit pa itong mga akusado pag nagkataon. Unlike sa public hearing, ora mismo napapanood natin, nakikita natin yung mga pangyayari. At ang Senado na lamang ang natitira. Pero balita natin, baka 1 hanggang 2 hearing na lang din sila, ititigil na rin. At bukas, meron na namang eksplosibong mangyayari kung hindi magbabago ang isip ng tetestigo. Sino? Si dating Yusek Roberto Bernardo. Tetestigo po siya bukas, ayon kay Senador Panfilo Lacson, kung hindi magbabago ang isip. At mukhang kakanta na rin ito. Pagka kumanta na ito, yari na yung mga mambabatas dito. Kasi yun na yung direct link eh. Kaya kaabang-abang bukas mga tol, ang hearing po ng Blue Ribbon Committee. Walang assurance. O sabi ni Sekretaryo, paano nyo muna? Pakonsulta nyo muna sa... Tama, content din yun. Pero kung tutuusin,
mas maraming manonood kung si Sara content ko ngayon eh. You see? Pero mas pinipili ko ito. Pansinin ninyo, kung si Sara tinapi ko ngayon, yung issue niya ngayon sa gobyerno, yung pinalalabas niya na may sabwatan naman ng gobyernong ito at ang ICC, maraming manonood sa atin sigurado. Kaso lang ayoko na siyang pag-usapan. No, dito sa program natin, hindi ako after lamang sa views. Oo, makakatulong sa akin personally ang views. Pero binabalansi ko yan. Hindi pwedeng for the views lang tapos ang inihahatid kong impormasyon ay maaari pang makatulong sa kalaban natin sa politika. Dapat yun ang naiisip din natin eh. Iko-content natin sila, particular si Sara Duterte, negative publicity, nakakatulong ba yon? Nakakatulong kay Sara Duterte. I don't think na nakakatulong in general sa public. Sa content creator, nakakatulong dahil maraming nanonood. Diba? Tuloy po tayo dito. Third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga Maynila, pumanatag kayo, aayusin na ni Secretary Vince Dizon. O ngayon, yung meron bang pananagutan? Bahala na si Mayor Magalong at 10 ng kanyang mga kasama. Kasi pananagutan, hindi naman pwedeng ikubli na yun. Basta sa amin, hopefully, matapos na ito para sa mga taga-Sunog at taga Maynila. Mayor Benji, sino po pwedeng, hindi lang pananagutan ko, sino po ba pwede yung ipatawag ng ICI regarding this? Here in Manila, or ano po yung mga pieces of evidence? Unang-una, nagkakaroon tayo ng technical fraud audit dito. Alam, very peculiar ito, gagamit tayo ng isang third party. Hindi namin kaya ito. Kasi kakaiba to. Technical na siya. Highly technical ito. Tapos, kahit na ayusin, assuming na maayos ito, kailangan imbestigahan pa rin namin. Kailangan managot yung dapat managot. Sino pwede ipatawag? For hearing? For Ngayon, nagbabago perception ko rito kay Mayor Benji, no? Sa totoo lang. I do not like him, pero unti-unti nagbabago. Sana lang magpatuloy lamang yung ginagawa niya na wala siyang sisinuhin dito. Kasi pinaliwanag niya naman, nakita ko naman doon sa pangangatwiran niya. Sabi niya, basahin ko po sa inyo Sabi ni Mayor Benji, bakit siya sinisisi kung nagustuhan siya ni Digong, kung nagustuhan din siya ni Pangulong Bongbong Marcos? Huwag niyo pong politikahin. Ito ang hiling ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa publiko na huwag sana nilang politikahin ang mga ginagawa niya. Siguro ang tingnan niyo po is yung performance. Naging mayor ako, panatag ng loob niya, referring to former President Duterte, sa akin. And then when he saw yung mga innovations namin during the pandemic, ginawa niya akong contract tracing lead. Kasalanan ko ba yun na nagustuhan niya ako? Saad ni Magalong sa isang panayam sa kanya ni Karen Davila noong Lunes, September 22. In the same manner na ngayon, nagpe-perform ulit ako ngayon as mayor. And again, doing a lot of extra miles na gustuhan naman ako ni BBM, ni Presidente. Kasalanan ko ba ulit yon? Ano reaksyon natin? Mayor, hindi niyo po kasalanan yan. Hindi niyo po kasalanan na magustuhan kayo ni Rodrigo Duterte. Hindi niyo po kasalanan na magustuhan kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung may kasalanan man kayo, para sa amin, bakit wala kayong tinig nung talamak ang korupsyon sa dating administrasyon? Yun ang pinupunto namin dito, Mayor Magalong. Kasi kung noon pa nag-ingay na po kayo dyan, katulad nitong pangyayari na ngayon, iniimbestigahan nyo na, imposibleng hindi nyo alam yan. In fact, may sinasabi nga si dating Senador Antonio Trillanes na kayo daw mismo nagsabi sa kanya tungkol sa isang issue ng korupsyon sa area ninyo Tahimik lang kayo doon. Yun ang pinapansin, Mayor Magalong. Hindi yung kagustuhan ng Pangulo ng nakaraan at kasalukuyan. Yung parang pinipili ninyo ang panahon. Nang Duterte ang nakaupo, tahimik kayo. Hindi namin alam kung bakit. Ngayon, mabuti naman nag-ingay kayo. Pero sana, pagdating sa mga Duterte at kaalyado nito, huwag nyo pong santuhin. Kapag may kasalanan, imbestigahan po ninyo. And ganito ang mangyayari. Yung frustration dahil sa mga kawalanghiyaan ng mga personnel sa DPWH at ng mga politikong ganid sa pera. Pakinggan po natin ang press conference na ito kanina ni Secretary Vince Dizon. Medyo, parang maintindihan natin kung anong sinusubukan namin gawin dito. Kasi, aaminin ko sa inyong lahat, talagang habang tumatagal akong nakaupo dito sa DPWH, talagang araw-araw na lang parang may bagong mga nadidiscover dito at lumalaki yung ating mga nakikitang mga problema. So, kailangan talaga, base na rin sa direktiba ng Pangulo natin ng cleansing from top to bottom, kailangan talaga gawin natin very systematic itong ating gagawin dito. Dahil para sa akin,
medyo kahit paano naman may karanasan na tayo sa gobyerno, talagang nakakaluga at nakaka-overwhelm talaga no, yung laki ng problemang hinaharap nitong departamentong to. So I just wanted to, first and foremost, ilagay sa tamang konteksto. No? So dalawa ang kailangan nating major na gagawin no, in the next few weeks and months. No? Kasi hindi madali ito, hindi mabilis. Unang-una, kailangan nating panagutin yung mga dapat managot. Unang-una yun. No? Kasama dyan yung nakikita nyo kaming nakikipagtulungan sa ICI para alamin yung mga problema sa iba't ibang mga proyekto. Pero kasama din dito yung paglilinis at pagsasaayos ng organisasyon, no? From top to bottom, no? At hindi madali yan. Sa dami ng mga opisyal at empleyado dito, at sa dami din ng mga kailangan gawin ng DPWH, mahirap gawin ito ng mabilisan, no? Hindi ganun kadali, no? Kasi habang hinahanap natin yung mga dapat managot, kailangan nasa plano din natin is kailangan yung mga proyektong kailangan magawa, tuloy-tuloy pa rin magawa. So hindi ganun kadali. Pero kailangan umaksyon na rin tayo. Lalo na sa mga taong sa tingin natin, dapat nang masimulan yung proseso ng pananagot nila sa loob ng DPWH. Okay. Ikalawang kailangan natin gawin is kailangan ayusin natin yung sistema at proseso sa DPWH. Kasi marami tayong nakikita ngayon na talagang hindi lang tao ang problema, kundi yung sistema na unfortunately, nandito na sa DPWH for the last, I don't know how many years, maybe even decades, no? So, yun, ongoing tayo doon. Months from NET25, sir, sa hearing kahapon nabanggit na yung mga ibang projects doon sa First District ng Bulacan, substandard, anong gagawin ng DPWH? Anyways, mga tol, tandaan natin yung dalawang binanggit ni Secretary Dizon. Dapat managot. Yan ang unang-una sa lahat. Kasama sa pananagutan, syempre, ang restitution na pinagtatalunan, partikular nitong si Marcoleta at ng mga pumapanig kay Secretary Boyeng Remulla. Pero imo, paano mananagot ang isang tao kung hindi naman ibabalik tapos hihingi pa ng proteksyon? Ang dami ng mga paliwanag, tinalakay na natin sa iba't ibang pagkakataon. Pangalawa, yung sistema dapat mabago. Medyo mahirap yon. Kasi pagka embedded na talaga ang korupsyon sa isang departamento, overhaul ang kailangan mo dyan . Parang makina, hindi mo magagawa doon sa sira sa labas lamang. Kapag ka sira na yung loob ng makina, kailangan bulat-latin mo, baklasin mo, palitan ang lahat ng dapat palitan. At yon medyo challenging para po kay Secretary Dizon. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Nakakagulat na naman itong panibagong impormasyon na nalaman natin sa City of Manila po ito . At ine-expect natin sa mga susunod na pagkakataon, baka iba't ibang lugar na at iba't ibang personalidad na. Ayon sa bubuwit, may malaking taong masasangkot dito. Tingnan natin kung sino yon sa susunod na pagkakataon. Ganito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.